The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. When the crowd saw that neither Jesus nor his disciples were there, they themselves got into boats and came to Capernaum looking for Jesus. And when they found him across the sea, they said to him, Rabbi, when did you get here? And Jesus answered them and said, Amen, amen, I say to you, you are looking for me not because you saw signs, but because you ate the loaves and were filled. Do not work for food that perishes, but for the food that endures for eternal life, which the Son of Man will give you. For on him the Father, God, has set his seal. So they said to him, What can we do to accomplish the works of God? And Jesus answered and said to them, This is the work of God, that you believe in the one he sent. So they said to him, What sign can you do that we may see and believe in you? What can you do? Our ancestors ate manna in the desert, as it is written, He gave them bread from heaven to eat. So Jesus said to them, Amen, amen, I say to you, it was not Moses who gave the bread from heaven. My Father gives the true bread from heaven. For the bread of God is that which comes down from heaven and gives life to the world. So they said to him, Sir, give us this bread always. And Jesus said to them, I am the bread of life. Whoever comes to me will never hunger, and whoever believes in me will never thirst. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Isang magandang alaala ang mabalik sa aking isipan tuwing marinig ko ang ebanghelyong ito, saan sinabi ng ating Panginoon, Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Nung maliliit pa kami, 1950s, pag kami kakain na, 5 kami magkakapatid, kumpleto, nakapaligid sa mesa. At ang nanay at tatay ang maglalagay ng pagkain sa aming mga plato. At habang nilalagay nilang pagkain sa aming mga plato, parang sinasabi nila, itong binibigay namin sa iyo, sa inyo, ito ang tanda ng aming pagmamahal. Kaya kami nagtatrabaho, kaya kami nagbabanat ng buto, kaya kami nagsasakripisyo para may makain tayo. Ito ay bunga ng tulo ng aming pawis, luha at dugo. Ito ang aming buhay. Binibigay namin sa inyo. Sa Ebanghelyo, sinabi ng ating Panginoon, Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Binibigay niya ang kanyang buhay, ang kanyang sarili sa atin. Si Jesus, siya ang nagpapakain sa atin at siya ang ating kinakain. He is the host of the celebration of this Mass. Tinatawag niya tayo, halik kayo, makilaw kayo sa aking piging, sa aking inihanda. He is the host. And He is the sacred host that you will receive in Holy Communion. Ito ang aking katawan. Ito ang aking dugo. Tanggapin ninyo. Si Jesus ang nagpapakain at siya ang ating kinakain. He feeds us and we feed on Him. Dito sa banal na misa, tayo isang malaking pamilya. Natitipon, nakapaligid sa banal na mesa, altar, saan ialay ni Jesus ang kanyang katawan bilang pagkain ng ating kaluluwa. Tayo ay natitipon bilang isang malaking pamilya at tayo pinapakain ng Diyos. Naalaala ko rin noon,
pag kami kumakain, masaya. Kwentuhan, minsan-minsan tawanan, balitaan, anong nangyari sa eskwela, anong ginawa sa bahay, tapos bigayan, abutan ng pagkain. Kuminsan, sama-sama sa isang sausawan. Larawan ng pagkakaisa. At nalaala ko noon, kapag mahalata ng nanay o tatay na may isa sa amin na medyo hindi umiimik, hindi sumasali sa usapan, mukhang nagmumukmok, nakasimangot, kakunot yung noo, mukhang may kagalit, may kaaway. Sasabihin ka agad ng tatay o ng nanay, oy, 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 nasa harap kayo ng grasya, huwag kayong mag-aaway-away sa harap ng grasya. Magbati na kayo. Tigil na yung away-away, tampu-tampu na yan. Huwag mag-away-away sa harap ng grasya. Kaya nga ba't maya-maya, bago magkomunyon, bago natin tanggapin si Jesus sa banal na komunyon, anong sinasabi ng pare? Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Give each other the sign of peace. Huwag kayong mag-aaway-away sa harap ng grasya. Dito sa misang to ngayon, nasa harap natin ang pinakadakilang grasya, si Jesus. At siya ay ating tatanggapin. At sa ating pagtanggap sa Kanya, ito'y magbubunga ng lalo nating pagkakaisa, ng ating respeto, ng ating pagmamahalan, ng ating pagtutulungan, damayan, at kung kailangan pagpatawad. Tuturing natin ang bawat isa na ating kapatid. We are all brothers and sisters under the fatherhood of God, sharing the one bread from the one table. Tayong lahat ay magkakapatid sa harap ng Diyos. Kaya sa misang to, isama natin, pagdasal natin, unang-una, ang ating pamilya, ang maliit nating pamilya. Maring kasama no sila ngayon. Maring katabi no sila ngayon. O kahit wala sila rito, kahit naiwan sa bahay, kahit sa ibang lugar, kahit sa ibang bansa, kahit nga sumakabilang buhay na eh. Alam nyo, sa ating pagdadasal, pag tayo nagsisimba, yung mga pinagdadasal natin malapit sa atin, parang katabi lang natin. Isa pang alaala. Pauwi kami noon galing sa misa, araw ng linggo. At ang sabi ng tatay, sabi niya, mga anak, darating ang panahon na maring tayo magkakahiwa-hiwalay. Maring kayo ay mag-aral sa ibang lugar, makapagtrabaho sa ibang lugar, madistino sa ibang lugar, makapag-asawa sa ibang lugar. Makalayo-layo na tayo. Pero tandaan niyo to, pag-araw ng linggo, huwag niyong kalimutang magsimba at magdasal. Sapagkat, pag tayo nagsisimba at nagdadasal, tayo ay nasa kamay ng Diyos. At pag tayo nasa kamay ng Diyos, kahit sa sulok ng mundo tayo malapit sa isa't isa. When we pray for our loved ones, they become close to us. They become united. We become close to each other. There is no place far from God. Kahilingin natin sa ating Panginoon at sa ating mahal na Ina. Panginoon, mahal na Ina, sa aming pagdalo sa banal na misa at sa aming pagtanggap sa Panginoon sa banal na komunyon, sana'y lalo pa kaming maging malapit sa isa't isa. Magmahalan. Ituring na kapatid, tunay na kapatid, ang bawat isa. Simula sa aming maliit na pamilya at dadaloy, aapaw sa mas malaking pamilya
hanggang makarating kami sa iyong hapag na walang hanggan, sa iyong kaharian, saan aming natatanggap ang buhay na walang hanggan.